Nako po, iyak na naman si Matiwag dahil sa sobrang daming batikos na natatanggap niya ngayon ng mga netizen sa social media. Lalong-lalo na kung paano nagkaroon ng pera na 75 million ang NVI, paano nagkaroon ng pera si Martin Romualdez kung nakapres nga ang kanyang ari-arian, yung kanyang kapirahan. At yan din po yung tanong ng isang abogada na si Attorney Guanzon. Ngunit agad ito na sinagot nitong si Matibag. At sinasabi ni Matibag, budol money yun. At may nabanggit pa siya na gawang rekto daw. Ibig sabihin, fake money, ayon sa kanya, yung ginamit nila na budol sa entrapment. So ibig sabihin, tinatangkilik pala ng NVI mismo yung mga fake na gawa sa rekto. Yan po yung ating pag-uusapan, pero palike naman mga kababayan natin. Okay, puntahan natin itong naging pahayag ni Matibag. Sabi ko nga sa inyo, sa mga ganitong klaseng pagkakataon, ipaubaya ko po sa inyo na mga tagapanood natin, tagapakinig, taga-subaybay, yung paghusga dito po sa pagpapaliwanag ng NBI. And actually, no, sa personal ko na opinion, nakikita natin ngayon na tila ba mukhang ginagamit na ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang NBI para sa panggigipit ng mga kaalyado ng Duterte. Particularly po, yung malalaking social media influencer. Crackdown yung tawag dyan. Or may tawag dyan si Congressman Liviste. Mamaya alalahanin. Ay, de facto martial law. Mukhang nagkakaroon pala tayo ng de facto martial law. Amin naman. Lahat ngayon. Ang dami rin pong nag-aabogado sa social media. At meron pong mga totoong abogado na hindi naman nakakaintindi ng law enforcement. Nagsasabi, nakakatawa minsan yung mga komento, kagaya nun doon sa budol money na ginamit, na sasabihin ko na si Attorney Guanzon, lawyer yan. So may personal siya nagalit. Mukhang si Attorney Rowena Guanzon yung next Galing na lawyer. Anong sabi niya? Sabi niya, saan kumuha ng 75 million? O, di ba, naka-freeze yung account? Yan, guys. Sino ang namumuliting na yun? Yung pong pera na yun, sa recto po ginawa. Maganda yung pagkakagawa. Gawang rekto. So, ibig sabihin yung NVI ay tinatangkilik ang gawang rekto na pera. At this already been decided by the Supreme Court na pwede gumamit. Doon na uso. Tika lang mga kabayan po natin, pag sinasabi niyang gawang rekto, sa rekto mismo gawa. So may mga gumagawa dyan na fake na pera na okay lang sa kanila o mukhang dagdag dagdag katanungan kay Matibag ito. Mukhang nadula si Matibag sa pagkakataong ito gawang rekto. Grabe talaga to si rekto, no? Sabi ng budol kasi hindi totoong pera. Pero the looks of the pera. NBI po nag-provide niyan. Ang totoong pera po ng 50,000 na ang NBI din po nag-provide. Kaya po mayroong intelligence fund, confidential funds, ang law enforcement agency sa mga operation pong yan ginagamit. Wala pong nilabas na pera rito ang buo po ng nagreklamo. At dyan po allowed na. Sabi niya walang perang nilabas si Martin Umar. Okay, nasa inyo po yung pagkakataon kung maniwala kayo o hindi sa NBI. The Supreme Court rule po na decision. So ngayon, hinahanap din 75 million. Sana man lang mag-isip muna, it's impractical din 75 million will be embargo in the court while the case is running. Yung pong totoong pera dyan, kung makita niyo yung video, na nirelease na Basta mga kababayan po natin pag maraming paliwanag, maraming palusot, kayo na pong bahala, mag-isip-isip dyan kung anong ibig sabihin. Basta yun ang sagot ng NBI hindi totoong pera yon, gawang rekto, at may I think 50,000 lang ata na sinasabi niya na totoong pera na ginamit sa entrapment ni Matibag. Alam naman natin mga kababayan po natin ngayon, nakaduda-duda na rin yung galaw ng NBI. So siguro kung hindi sila gumagawa ng kababalagan ngayon at obvious na mga panggigipit at pang-aatake sa Duterte at sa kalyado, siguro maniniwala tayo basta-basta. Ako maniniwala siguro ako basta-basta na hindi ito scripted. Pero para sa akin, may mga pagdududa patungkol po sa nangyaring entrapment na ito. Yan ay opinion ko lang naman. Again, nasa inyo po yung pag-uusga
patungkol po sa mga sinabi ni Matibag. Okay, maraming salamat.